sa bawat isa sa atin. Kaya tanda ko, nadinig ng Diyos ang panalangin ito. At siya ay inoperahan ng walang bayad ng aking pinsan, isang espesyalista sa buto. Sabi nga, nabanggit ko na marahil itong istorya na ito, pero hindi ko makalimut-limutan. Ginamot siya. At ngayon ay nagbabasketball pa ang aking kapatid na si Manny. Dahil sa panalangin at tugon ng Diyos sa panalangin. Kamakailan ang ating national Yemenite ay nagkaroon ng prayer, fasting and prayer. Dalalangin ang buong iglesia at mga kapatiran kasama ang mga manggagawa. Dahil naniniwala tayo, natutugon ng Diyos. Ilang mga nanay ang naroon na tumalangin na kasama namin. At sa iglesia ito ng Pamplona, hindi man hayag, hindi man natin nalalaman ang mga dumadalangin sa panahon ito ng pandemya ay walang iba kundi ang mga nanay. Tanungin ninyo sila sa sandaling ito. Sasabihin nila sa inyo na sila ay dumadalangin sa Panginoon para sambayanan sa iglesia. Dalawang bagay ang sinabi diyan na gift na binigay ng Diyos na pagpapala sa ating mga nanay. Words of wisdom, mga kawikaan na gagabay sa buong sambahayan, sa buong iglesia, at pananalangin. They are naturally created and made to plead mamagitan sa Diyos at sa atin. Banal na kasulatan ay may mga examples of how mothers prayed to God. Nagmamakaawa para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak. Kalawa ay it is a gift of God. Our mother is a gift from the Lord. Sapagkat ang kanilang buhay ay nagbibigay luwalhati sa Kanya. Pag nakita mo ang isang ina, mapupuri mo ang Diyos. Sapagkat narito ang isang ina, pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa sa mga domestic affairs sa tahanan. Merong kapanatagan ang asawa, lalaki, sa pagka nakikita niya ang nanay na natuon at kanyang kaagapay. Ang sabi ng Kawikaan 31:31 verse 11, pakinabang ang makakamit ng isang asawa sa isang ina, isang lalaki sa isang asawang babae na siyang nanay ng sambahayan. Pakinabang. Kapag nandyan si nanay, pakinabang. Nagniningning siya sa loob ng tahanan upang makapagbigay luwalhati at kapurihan sa Diyos. Kapag ang isang ina ay yung makikita tunay na mapupurihan mo ang Diyos. Sabi ng Kawikaan 31, talata 12, ay pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. At yan ang karakteristik ng mga nanay. Trabaho ng trabaho. Hindi mo maawat, gawa ng gawa. Of course, there are exceptions. No? Pero most of the women, ang ating mga ina, ay talagang gawa ng gawa. Kahit may edad na, kahit pagsabihan mo, huwag na kayong kikilos at kapag kami nangyari sa inyo, kapag kayo ay nadapa, papaano yung balakang, baka hindi na kayo makalakad. Matigas pa rin, magtatrabaho pa rin yan. Kasi yun ang kanilang, how they were made by God. Pinaglilingkuran nila, paglilingkod sa kanyang asawa, paglilingkod sa kanyang mahal sa buhay, sa mga anak. Pawang kabutihan ang kanyang naisin at kanyang ginagawa. Nawa po ay maging maligaya kayo
sa araw kong ito. Purihin